Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Ngunit bago patuluyang masekmal ng prinsesa ang alagang manok ni Ye Junlin, mabilis niyang sinunggaban ang kamay nito. Kasabay ng malamig na tinig, siya'y nagtanong kung bakit nais nitong masuri ang kanyang manok na alaga, saka mariing bamulong na huwag itong magmadali. Sa saglit na yon, ngumisi ang prinsesa, puno ng pagnanasa at paghamon. Dahan-dahan siyang lumapit, halos magdikit ang kanilang mga mukha, at sa mapang-akit na tinig ay nagtanong, nagpapakipot ka pa ba? Bago pa man sumagot, bahagyang yumuko si Ye Junlin, sabay ngisi ng malamig na tila yelo. Prinsesa, aniya, huwag kang masyadong kumpiyansa, kahit ang hari pa mismo ang dumating, baka hindi niya kayang pilitin ang batang master na ito na pagsilbihan ka. At sa walang pag-aatubili, walang pag-aalangan, itinulak niya palayo ang prinsesa, kasabay ng mariing paglalahad, mataas ang standards ko. Ang kapal ng mukha mo para magsalita ng ganyan, sigaw ng prinsesa, puno ng inis at gulat, ginamit niya ang buong lakas upang makakuha ng momentum, ipinikit ang kanyang mga mata, at sa tinig na mabigat ay nagsaad, kayong mga lalaki, napakagaspang, wala man lang kayong kaunting kahinhinan o hiya, hindi ka na nga tumigil sa walang kwentang salita. Nang ahas ka pang hawakan ang prinsesang ito. Pagkatapos, tumindig siya ng matuwid, ipinakita ang kanyang dibdib na kumikislap sa tubig. Sa isang iglap, marangya niyang iwinasiwas ang kanyang maitim na buhok, sabay bulong, pero, sapat na ang pagka-wild mo. Ngumisi siya ng matamis, ang kanyang mukha ay tila diyosa na bumaba mula sa langit, sa nakakaakit at malumanay na tinig ay nagsaad, gusto ko ang iyong pagiging hard to get. At sa huli, upang paamuin ang ating bida, idinagdag pa niya, humiling ka ng kahit ano sa loob ng kaharian, walang bagay na hindi namin kayang ibigay. Nang marinig ang mga katagang yon, ngumisi si Ye Junlin ng malamig, tila ba naging epektibo ang kanyang pagiging hard to get, sa kanyang isip, mariin niyang bamulong, mukhang kumagat na ang isda sa pain. Pagkatapos, tumindig ang ating bida, puno ng kisig at tapang, humarap sa prinsesa. Ipinakita niya ang kagandahan ng kanyang hubad na katawan, kumikislap pa sa tubig, dahilan upang matigilan ang prinsesa, halos mawala ng hininga sa matinding gulat at paghanga, hindi ito nakapigil sa sarili at nagsaad, magaling, kahanga-hanga. Nang makita ni Ye Junlin ang reaksyon ng babae, marahan niyang binigkas, kung sasabihin kong nais kong pumasok sa Imperial Forbidden Area, prinsesa, matutulungan mo ba ako? Bahagyang natigilan ang prinsesa, napanganga, saka mariing nagsabi, ang pagpasok sa Forbidden Area ay nangangailangan ng pahintulot ng Queen Mother, ano bang pakay mo roon? Nang marinig yun, hindi nagustuhan ng ating bida, prangkahan niyang sinabi, puno ng pagkadismaya, kasabay ng pagtalikod, mukhang puro yabang lang pala ang mga sinabi ng prinsesa, kung ganon, aalis na ako. Ngunit sa sobrang pagmamalabis, mabilis na niyakap ng prinsesa ang ating bida, mahigpit na yakap mula sa likod upang pigilan itong umalis. Mariin niyang bamulong, sandali lang, hindi naman imposible ang pagpasok sa Forbidden Area. Sa kagwapuhan mong yan, siguradong hindi ka tatanggihan ng Queen Mother. Dagdag pa niya, puno ng malalim na kahulugan, pero may kapalit ito na walang anumang halaga. Bahagyang sinipat ni Ye Junlin ang babae, mariing nag-isip, saka bamulong sa sarili, tutol, habang mas malakas ang kompetisyon, mas lalo akong lumalakas. Anong presyo ang hindi ko kayang bayaran? Ngumisi siya, saka mariing sinabi sa prinsesa, kung ganun, hihintayin ko ang magandang balita mula sa iyo. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan ang baba ng prinsesa, ngunit sa hindi inaasahang sandali, biglang hinawakan ni Ye Junlin ang leeg ng prinsesa, dahilan upang manlaki ang mga mata nito sa gulat at takot. Oo nga pala, aniya, halos nakalimutan ko nang itanong, prinsesa. Bahagyang inilapit ni Ye Junlin ang kanyang mukha sa babae, mariing tinanong, kontento ka ba sa iyong nakita, sa aking alagang talong? Bago pa man siya makasagot, mabilis na hinakawan ng babae ang likod ng ating bida upang makakuha ng momentum. At sa isang iglap, hinawakan ng prinsesa ang alagang talong ni Ye Junlin, dahilan upang halos mapasigaw siya sa gulat, mariing saad ng prinsesa, puno ng pagnanasa, higit pa sa kontento, hindi na makapaghintay ang prinsesang ito na matikman ang mahaba at malaking talong mo. Dahil dito, mabilis na tumalikod si Ye Junlin, sabay takbo palayo, bakas sa kanyang mukha ang matinding takot at gulat, habang mariing nagbubulong sa sarili,
mga babae dito, diretsahan na parang alon sa dagat, at bangis na parang tigre na walang kain, at mula sa likuran, habang unti-unting naglalaho ang figure ng ating bida, mariing nagsalita ang prinsesa, puno ng pagmamalabis at apoy, ang lakas at sarap ng galaw mo, maaga man o sa huli, matitikman ka rin ng prinsesang ito.